Okay, okay. Hello, hello. What's up, what's up? At ngayon ay mag-host tayo ng website. Ano? Pero ang language natin ay PHP kasi sa final project namin parang karamihan ng ginamit nilang backend na language ay PHP. So ngayon lang din ako mag-host ng PHP kasi Python ang lagi kong hino-host eh. Okay. So ang una natin gagawin ay meron na ako ditong parang steps. So ipo-post ko na lang. Ilalagay ko na lang siya sa dun sa description. Ano? So PHP free web hosting. Hanapin nyo tong ito. Yung may tatlong zero, tas webhost.com. And login lang kayo or sign up pero dito ay gagamit ulit ako ng bagong Gmail. Ano? So pwede dito free sign up, get started for free or sign up for free. Ano? Nako, nakalimutan ko ang aking ito kasi. Ang Gmail ko dito ay flashmail 135 Ginamit ko tong Gmail na to for ano lang to. Testing lang to dun sa isa kong ginawang project. Uh, Kahit ano yata dito ang pwede nyong ilagay. So sign up lang kayo dito. Ay okay, repeat password. Sana tama. So pagka sign up nyo, nagpe-play ba to? Stop recording. Password do not match. Kinapi ko na nga ang Flaskmail. Kinapi ko na lang yun eh. Siguro ay gawa ng ano. Kailangan yata ng mga uppercase. Uppercase. Ngayon na lang ako nag-video eh. Ano gayon? Ayun, password. Password do not match na naman eh. Okay. So, hey there. So, kailangan nyo tong mag ano eh. Mag tawag dun. Kailangan siya mag verification dito. Verify ito. So, verify nyo lang yung email nyo. Tapos, verify ang email. Isa lang yata ang pwede nyo ditong ma-host na website. Madali lang. Ito matagal eh, yung paggagawa. Pero, upload lang yung website nyo. Tapos yun, tapos na. Tsaka, ito, let's create some magic. Okay na eh. Na-verify na. Basta na-verify na natin yun. Gagawin natin ay create. So, wala dito. Other. Name of your project. Mark Birds. Login. Demo. Host. Ang password natin na to ay para sa database. So, submit natin siya. Wag. Okay. So, copy nyo to. Para to sa database natin mamaya. Okay. Ang tagal niya. Okay. Website has been created. Nasa na? So, upload your site. Kailangan natin itong pindutin. Okay. So, dito tayo mapupunta sa public.html. And type. Huwag nyo itong i-erase ah. So, dito natin i-upload yung website natin sa public.html. So, tingnan muna natin. Ito yung URL niya eh. Markbirds. Yan. So, ito yata ay itong file na to. Yung htaccess na to. So, ito yung nagdi-display dito. Ang gagawin natin sunod ay so, kunin nyo yung inyong website. So, nasa SAM siya, htdocs, projects. Hindi, basta yung mismong, yung website nyo mismo. So, kailangan nyo siyang i-compress as zip file. So, delete muna natin ulit siya.
Then, send to compressed or zip folder. So, yan yan. Ito yung mismong i-upload natin sa website, sa webhost.com. So, dito sa public _html, gawin natin ay upload files. Then, select natin yung file natin. Some htdocs projects. Itong zip file na to. Then, upload lang natin siya. Dali lang yan. Kasi maliit lang naman yung file. Ganito pala siya. Ito yung file na to eh. So, lagin lang siya. Account not found. Ayan. Then, create an account. Mamaya try natin yung mismong nandun na. Okay. So, login, sign up lang naman siya. So, na-upload na yung zip file natin. So, i-extract natin siya. Yung merong merong ice cream man. So, merong lalabas na error. So, can't open that file, no such file or directory. So, kailangan natin ng unzipper na tinatawag. So, delete muna natin siya. Nandito siya eh. Nandito yung folder pero hindi mismo, yun, wala siyang file dun sa mismong folder na yun. So, delete muna natin to. So, kailangan nyo nitong unzipper na to. I-download to. Lalagay ko na lang siya dun sa description. Nakalagay naman yata siya. Ito. So, code, download zip. Lagay natin sa downloads. Yan. Then, sa downloads natin, unzip natin to. Extract. And, ang kailangan lang naman natin na itong unzipper na to. Yan lang yung kailangan nating i-upload. I-upload lang natin siya dun sa dito. So, upload files. Select files. Downloads. Ito unzipper. Upload nyo. Okay. So, itong mismong folder na to, ito yung yung nakikita natin dito. So, unzipper.php, lagay natin siya sa URL natin. So, unzipper.php. Okay. So, ito yung zip file natin dito. So, unzip archive. So, files unzip successfully. Sana nandito na siya. Public.html. Ito. Okay. Diyan na. So, pwede natin ito i-delete. Saan ba delete? Okay. So, pwede na siya nating puntahan. Okay. So, index.php or So, paano ba to? So, nandito tayo. PHP login. Mamaya ay lilipat natin sa mismong site na to para hindi mo na ilalagay. Kasi nasa PHP login siya na folder. Kaya kailangan natin isulat pa yun. Yung index natin. Okay. So, ito na yung mismong yung homepage na to. Pero may error tayo kasi ang ginagamit niyang database o kumakonect tayo sa database na hindi alam nung mismong website. So, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng database sa mismong itong webhost.com. Ang gagawin natin ay manage website. Okay. So, tools and database manager. Okay, so create tayo ng bagong database. Pindutin nyo lang to. Database natin ay login. Ang username natin ay root. Kahit anong ilagay nyo. Tapos show password. Password to ng database. Okay. Ito din. Okay. So, pwedeng kahit ito yata ang i-ano mo na database na password. Kasi gumagana din siya sa akin eh. Okay, so create natin. Okay.
So, creating database. Ang sunod natin gagawin ay, so, dito sa PHP-MyAdmin natin, ito kasi yung mismong database nung itong website na to, itong login. Ang gagawin natin ay export natin siya as SQL file. So, login to SQL Go. And then, lagyan natin siya sa downloads. Yan. Parang, ito kasi yung irara natin sa query dun sa PHP-MyAdmin dun. Okay. Ang tagal mag-create. Sige lang. Take your time. Okay. Okay. So, ang sunod muna natin gagawin ay dito sa database login na to, papalitan natin itong DB name. Kasi ito yung mismong irara natin eh. Hindi niya malalaman. Dun sa mismong database na to. Dun natin iraran. Pero wait lang. Okay. Next ay okay. So, pindutin nyo itong manage then PHP-MyAdmin. Tapos, ito yung database natin. Yung login. Pindutin nyo yan. Huwag tong information schema. Tapos, pindutin nyo tong SQL. Tapos, copy nyo tong lahat dito. And then, go. Ang gagawin yan ay, i-create nyo yung mga table. Tapos, pati yung mga data. Kasi may laman to eh. May counting laman to. Dalawa. Yung dalawa kong account. Tapos, ang sunod natin gagawin ay, dun sa PHP nyo kasi, diga nag-config kayo ng, yung parang magkoconnect kayo sa database. So, hindi man katulad nung akin, pero, sadyang may ganto kayo. Wait lang. Hindi ko mapindot. Config. Wait lang, hindi ko mapindot. Ito. PHP login sa DB define. Ito. Yung may ganto kasi kayo eh. Yan yung nagko-connect kayo. Andito kasi ginawa ko ay nag-define ako ng mga constant na variable. Okay. So, kahit wala kayo nito, basta yung mga DB host nyo, papalitan nyo siya. So, DB host natin ay localhost din. Kasi, siguro yung database niya ay naka-host mismo dito sa server nila. Kailangan natin itong root. Itong user na root. DB user. Ipapalit natin dito sa DB user dito. Ewan ko lang kung nakikita nyo. Ayan. Tapos yung name ay ito. Copy nyo lang. Tapos yung password ay ito. Kung dito gumana, yun yung isang i-try nyo. Okay. So itong root URL, wala lang to sa akin. Sa akin lang yun. Nilagay ko lang sadya yun. So i-copy ko lang tong URL na to. Pwedeng meron kayo nito, pwedeng wala. Okay. Yan. Kasi ginamit ko siya dito para lang makita nyo. Dito sa part na to. Itong root URL. Ibig sabihin, pupunta lang siya. I-concatenate niya lang dun sa dito. Okay. So kahit wala ka niyan, okay lang. Okay. So PHP login, ibig sabihin ito, nandito yung index natin. Okay, save and close. And sana ay okay na siya. Okay, so wala na tayong error. May dalawa akong account dito. So Markbirds tsaka Markbirds. So try natin, Markbirds. Okay, so try natin gumawa ng account. So test. Si Markbirds din to. Markbirds. 40 years old, third year. So create. So test, ang ginilagay ko dito, ang password niya ay test. Okay, 40 years old. So yun. So
nakapag-host na tayo dito. Okay. Kung mapapansin nyo, meron pa siya dito. No, PHP login. Pwede nyo naman siyang ilipat. Okay. Kung gusto nyo itong palitan, ang gagawin nyo lang ay yung lahat ng laman ng dito sa PHP login, i-move nyo lang dun sa mismong public, dun sa folder na yun. So, move natin siya dito. Dito sa part na to. So, select this. Tama. Then move. And para gumana siya, may papalitan pa ako dito. Sa config, define. Ito, alisin ko lang tong PHP login na to. Kasi ito na yung mismong yung root na URL kung nasan yung index ko. Okay, so yan. Markbirds. So yun, nakapag-host na tayo ng website, no, sa PHP. PHP ang gamit natin language. At yun lang naman. Merry Christmas sa inyong lahat.